ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga dapat nating pakaabangan sa Coco Martin Sigabo. Pag-uwi ni Samantha, agad niyang napansin na may kahina-hinalang sumusunod sa kanya. Dahil dito naisipan niyang tawagan ang kanyang boss na si Fernando para ipaalam ang sitwasyon. Sinabi ni Sam na posibleng nasa panganib ang kanyang buhay dahil hindi nga siya tinatantanan ng taong nakabuntot sa kanya. Pinag-iingat siya ni Fernando at sinabi nito na huwag niyang baliwalain ang anumang kakaibang kilos sa paligid at kapag nakaramdam siya ng panganib ay kailangan niya itong ipaalam kaagad. Pero hindi nagtagal, naging totoo ang pangamba ni Samantha nang muling habulin siya ng grupo ni Lucas. Habang nasa sasakyan, bigla itong pinaputukan ng mga humahabol sa kanya. Wala nang ibang nagawa si Samantha kundi bumaba at harapin ang mga ito. Kahit mag-isa, nakipaglaban siya sa mga tauhan ni Lucas para magkaroon ng pagkakataong makatakas. Samantala, nang malaman ni Fernando ang nangyari, agad niyang tinipon ang mga kaibigan ni Samantha. Inutusan niya silang pumunta sa lugar at tulungan nga si Sam dahil malinaw na delikado na ang sitwasyon. Pagdating sa lugar, nakaharap ni Samantha ang grupo ni Lucas. Malaking problema para sa kanya ang dami ng kalaban dahil armado ang mga ito, habang siya ay mag-isa lamang na lumalaban. Sa gitna ng kanilang sagupaan, tinamaan si Samantha ng bala mula kay Lucas at bumagsak siya. Gayunpaman, hindi pa doon natatapos ang laban. Sa kabila ng kanyang pagkakatama, pinipilit pa rin ni Samantha na makabangon at makahanap ng paraan para makatakas. Patuloy niyang hinanap ang pagkakataong makalayo sa mga humahabol sa kanya habang papalapit naman ang mga taong ipinadala ni Fernando para tumulong. Ngunit tila magiging huli na ang lahat, makakarating si Samantha sa lugar na malapit sa gininto ang lupa. At dito wala na siyang ibang pamimilian kundi ang tumalon sa tulay. Dito mas mahirap ang kanyang pinagdaanan. Kahit na tumalon pa siya ay pinaulanan pa rin siya ng mga bala ng mga tauhan ng mga Zapra hanggang sa akalain nila na tuluyan ng namatay ang kanilang target. Dito nga ay ginawa ni Sam ang lahat para ipaglaban at iligtas ang kanyang sarili hanggang sa makarating siya sa isang lugar kung saan lumakad nga siya sa isang bubong at nahulog siya dito sa lugar ni Gabo, dahilan kaya tuluyan siyang nawala ng malay dahil na rin sa pagod at pinsala na kanyang tinamo. Kinabukasan ay nagkamalay siya kaya gulat na gulat siya nang nakita niya itong si Gabo. Sa wakas ay nag-cross na rin ang kanilang landas. Dito ay nasampal niya si Gabo, ngunit ipinaliwanag ni Gabo ang nangyari hanggang sa naalala na rin ni Samantha ang tungkol sa mga muhabol sa kanila. Nakiusap si Samantha na manatili muna sa kanila dahil nanganganib ang kanyang buhay. Pumayag naman si Gabo at pabor na pabor ito sa kanya. At dagdag pa ni Samantha na walang dapat makaalam na siya ay buhay dahil nga hindi siya tatantanan ng mga Zapra. At dito na nga magsisimula ang kanilang pagsasanib pwersa dahil pwede na rin niyang maging miyembro itong si Samantha ng Anino kung saan tutugisin niya ang mga tumutugis sa kanya. Yan ang pakaabangan natin sa mga susunod na kabanata ng Coco Martin Sigabo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat mga kapamilya.